Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay dignity. Mga kapatid, may mga salitang kapag binigkas ay parang mahina. Ngunit kapag pinagnilayan ay kayang yumanig sa buong paraan ng ating pagtingin sa buhay. Sa Ebanghelyo ngayon, si Jesus ay hindi nagsalita ng batas, hindi naglatag ng mga utos, hindi nagbigay ng mga pagbabanta. Umakyat siya sa bundok, umupo, at binigkas ang mga beatitudes. Mga salitang tila taliwas sa lohika ng mundo. At sa gitna ng mga salitang ito, may isang salitang tahimik ngunit napakalakas na sigaw. Dignity. Mapalad ang mga dukha sa espiritu. Mapalad ang mga nagdadalamhati. Mapalad ang maamo. Mapalad ang mga gutom at uhaw sa katarungan. Sa mata ng mundo, ang mga taong ito ay hindi mapalad. Sila ang mga talunan, ang mga nasa laylayan, ang mga walang kapangyarihan. Ngunit sa paningin ni Jesus, sila ang unang kinikilala. Sa unang salita pa lamang ng kanyang pangangaral, malinaw ang direksyon ng kanyang kaharian. Ang dignidad ng tao ay hindi ibinabatay sa yaman, sa lakas o impluwensya o tagumpay, kundi sa pagiging anak ng Diyos. Ang Beatitudes ay hindi pang aliw sa mga mahihirap upang tanggapin ang kanilang kalagayan. Ito ay radikal na pagbubunyag na ang Diyos ay nasa panig ng mga inaapakan. Pinatahimik at itinaboy sa gilid ng lipunan. Sa bawat beatitude, mapalad, binabawi ni Jesus ang dignidad ng mga taong sinabihang wala silang halaga. Ipinapahayag niya na ang kahirapan, pagdadalamhati, kahina at pag-uusig ay hindi dahilan upang mawalan ng dangal. Sa halip, ito ang mga lugar kung saan pinakamalinaw na kumikilos ang Diyos. Sa araw ng pananalangin at kamalayan laban sa human trafficking, ang ebanghelyong ito ay nagiging mas masakit ngunit mas totoo. Ang human trafficking ay isa sa pinakamalupit na anyo ng pagyurak sa dignidad ng tao. Ito ay tahimik na krimen na nagtatago sa anino ng kahirapan, digmaan, kasinungalingan at kasakiman. Ang mga biktima nito, na kadalasan ay kababaihan, bata at mahihirap, ay ginagawang produkto, ginagamit bilang bagay
at ninanakawan ng pangalan, ng katawan, ng kinabukasan at ng pag-asa. Sa ganitong realidad, ang Beatitudes ay hindi lamang espiritual na pahayag. Ito'y panawagan ng konsensya. Kapag sinabi ni Jesus, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan, tinatanong niya tayo, nasaan ang ating uhaw? Kapag sinabi niya, mapalad ang mga naaapi dahil sa katwiran, hinahamon niya tayo. Sino ang ipinagtatanggol natin? Ang dignidad ay hindi lamang ipinagdiriwang sa salita. Ito'y ipinaglalaban sa gawa. Sa isang pastoral at mas malalim na pagtingin, ang Beatitudes ay salamin ng ating lipunan. Sino ang itinuturing nating mahalaga? Sino ang pinapakinggan? Sino ang binibigyan ng proteksyon? At sino ang madaling kalimutan? Ang mundo ay mabilis magbigay ng halaga sa may kapangyarihan at mabilis ding magtapon sa mahina. Ngunit ang kaharian ng Diyos, kabaliktaran. Dito ang huli ang nauuna, dito ang tahimik ang may tinig, dito ang sugatan ang binibigyan ng espasyo upang gumaling. Ang dignidad ay hindi regalo ng estado, ng ekonomiya o ng kultura. Ito ay likas sa tao dahil siya ay nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya't kapag ang isang tao ay ginamit, ipinagbili, tinakot o pinatahimik, hindi lamang siya ang sinasaktan. Ang Diyos na nananahan sa Kanya ang nilalapastangan. Ang human trafficking ay hindi lamang social issue. Ito'y isang sugat sa pananampalataya. Ito ay tahasang pagtanggi sa Beatitudes. Ngunit may isa pang mahalagang paalala ang Ebanghelyo. Ang Beatitudes ay hindi lamang tungkol sa mga biktima. Ito rin ay tungkol sa mga tinatawag, mapalad ang mga mahabagin, mapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan. Ang dignidad ay ipinagtatanggol ng mga taong pumipiling maging mahabagin sa halip na manahimik. Pumipiling gumawa ng kapayapaan sa halip na makiayon lamang. Pumipiling magsalita ng katotohanan kahit na may panganib. Ang kabanalan na iniaalok ni Jesus ay hindi pag-iwas sa gulo. Ito'y pakikilahok sa pagpapagaling ng sugat ng mundo. Sa ating araw-araw na buhay, maaring isipin nating malayo tayo sa issue ng human trafficking. Ngunit ang tanong ay hindi kung tayo ay direktang sangkot, kundi kung tayo ay sensitibo. Ang dignidad ay nadidenay hindi lamang sa malalaking krimen, kundi pati sa maliliit na pananahimik. Kapag binabaliwala ang sigaw ng inaapi, kapag tinatawanan ang biktima, kapag mas pinipili ang kaginhawahan kaysa katotohanan, ang Beatitudes ay humahamon sa atin na baguhin ang ating mga mata upang makita ang tao hindi bilang gamit, kundi bilang kapatid. Ang bundok na inakyatan ni Jesus ay parang pulpito ng bagong mundo. Mula roon, hindi siya naglatag ng mga estratehiya ng kapangyarihan, kundi ng landas ng dignidad. At ang landas na ito ay hindi madali. May kasamang pag-uusig, panlilibak at pagtuligsa. Ngunit malino ang pangako. Mag-alala kayo at magsaya, sapagkat dakila ang inyong gantimpala sa langit. Ang dignidad na ipinagtatanggol sa lupa ay may ugat sa langit. Sa huli, ang Ebanghelyo ngayon ay nag-iiwan sa atin ng isang tahimik ngunit mabigat na tanong. Anong uri ng mundo ang binubuo natin sa pamamagitan ng ating mga pagpili? Isang mundong gumagamit ng tao o isang mundong kumikilala sa dignidad ng bawat isa? Ang Beatitudes ay hindi ideal na pangarap. Ito'y konkretong paanyaya na mamuhay ng iba. Mas totoo, mas makatao, mas makadiyos. Kaya pag nilayan natin, magtanong tayo sa ating mga sarili, paano ba natin ipinagtatanggol ang dignidad ng tao sa ating mga salita, desisyon at pananahimik?
lalo na sa harap ng mga anyo ng pang-aabuso at pananamantala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tinig ng mga inaapi at ang dangal ng mga itinataboy sa gilid. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang sugat ng mundo at ang iyong presensya sa mga biktima. Bigyan mo kami ng tapang na manindigan para sa dignidad ng bawat tao. Gawin mo kaming kasangkapan ng iyong katarungan, awa at kapayapaan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.